Oh, thank you. Tama, Kasi tama. na, boss. Ikaw na ang content. Oh, yeah. Ano kasi yun, Boss Mike, bukod sa nainggit yun sa'yo, putol yun. Grabe yung pambubudol na ginawa nun sa mga OFW. Oo, tututan niya, hihingan niya, charity ko no, pero wala naman charity eh. Di ba? Oh. Yan ang problema sa mga nangihingi. Pag nag-charity kayo, huwag nyo hihingi sa iba. Kailangan sarili nyong pera. O nga pala, nag-charity nga pala yun, no? Si Kambing. Oo, Di ba? ginagamit yung pagcha-charity Tapos pero... Paano matatawag na charity kung galing sa ibang tao yung pera? Tsaka may kasabihan tayo, pag bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna yung sarili mo. Kung hampas lupa ka pa ngayon, may tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Ganun lang yun eh. Baka naman ginagamit yung charity para makakulimbat pa. Di ba? Eh, Siyempre, mukha pa lang nun, budol na eh. Magkamukha sila ni J. Guevara, dapat magsasama yung mga yan eh. Ha? Pagka nagsama yan, sasabog yan. Ayaw ng mga yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw eh. Kaya nga eh. Matindi yung mga bali ng kwento kay Mima, natatawa na lang tayo eh. 'Di ba? Imbis na patahimikin nila yung bata, binabali pa parang mga engot. Yung mga boss B. Kaya nakakatawa doon. Nakakatawa doon. Nakalaman daming alam. Tayo yung kasama ni Aliza. Kami nga eh, hindi na namin... Si Boss Mike, alaga niya talaga. Oh. Oh. Di ba? Kaya nga. Kaya nga, kasi nga, ganito yan, Kundi ba naman mga tanga? Yan, tulad niya, ang daming naggagaling-galingan. Tapos, marami ring tumitira kay Mima Alicia. Paano pa? Anong sense ng tira nyo kay Mima? Hindi niya na maririnig yun. Hindi niya na mararamdaman. Tama. Diba? Useless na yun eh. Tira kayo ng tira. Buti nga, ganyan. Wala na yun. Hindi na makakasagot. Nung buhay hindi kayo tumira ng tumira. Takot kayo kay Mima, no? Kasi alam niyo yung pagkabumunganga. Nung buhay ayaw yung tumira. Ngayong wala na, nananahimik na. Hindi na kayo maririnig, tsaka kayo ngal-ngal ng ngal-ngal. Diba? Dati Diba? minsan dati hindi nila pinapansin yan. Ngayon, si Mahardika, pati si Sas. Si Sas, kinontent rin nila sa... Ayan mo na si Sas, wala naman ligo yun eh. Sinasabi ko nga sa'yo, yung mga yan naman talaga ang tukoy na tukoy dyan. Yung bang, ngayon, tira kayo ng tira, Maharlika, tira ka ng tira, Banat Bay, tira ka ng tira, o Sas, tira kayo ng tira. Wala na, hindi na kayo maririnig ni Mima. Nung buhay ayaw nyong sumagot, ayaw nyong, di ba? Ayaw nyong bakbakan para marinig namin yung side nyo. Paano pa masasagot ni Mima yan kung may mali o tama kayo? Hindi na niya masasagot yan. Kaduwagan eh. Oo. Duwag yung tawag. Ang tawag doon, kabubuhan, kamangmangan. Di ba? Titirahin mo, patay. Tatawanan niyo, patay. Mga tanga. Bakit hindi na lang si Ballpoint tsaka si Pikwan tirahin ninyo? Oo nga, andito araw-araw, magtirahan tayo lahat. Si Pikwa na rin dapat yung priority nila. Si Pikwa dapat. Kaya sa Malunyan, Pikwa. Wala, bobo naman yan si Sas nung nag-live yan. Yung walang ligo. Sino nga yun? Kay Joey. Nalasing ako nun. Inakyat ko. Dati, inakyat niya yun, Boss Mike. Inakyat niya yun. Natulala Tinira mo ba? Inakyat mo sa bahay? Hindi na walang ligo. Hindi man tayo manyake, Sir Mike. Sabi mo, sa live. Stream yan. Sa live. Akala ko naman sa bahay Ay, walang ligo yun. Mahirap. Tayo na, baka kailangan mo ng oxygen nun, pababa ka ng gano'n, no? Tapos, Ballpoint, loko-loko ka. Dati napikon yun. Magdidimanda daw ng yung matumawag sa kanyang ulan ligo, didimanda niya daw. Wala naman talang ligo. Mali, ang baho ba? Sa camera pa nga lang, pag nakikita mo na, ang baho-baho, abot dito Kaya, uso naman yung tubig Kaya maligo. Tsaka, alam mo, ang lakas-lakas yung manira, tapos pag kayo yung binanatan, makasar kayo. Ay, putik na wala si Ballpoint. nilaglag mo Ballpoint. Nilaglag mo. Nilaglag. Hindi, aalisin ko kasi yung image
ni Boss Dada, putik na wala si Ballpoint. Ballpoint. Nalaglag ako, sinipa ako ni ano, Sas. Hindi, ni Boss Dada tatanggalin ko kasi naialibadbaran ako eh. Hindi, dapat tanggalin mo tong dalawa na to. Wala rito. Nakakagulo lang yung pangit tignan sa screen eh. Bumalik na lang pagka ready na kamo. Di ba? Ready na ba yung pagmamahal nyo? Balik nyo, ganon. Balik kayo, ganon. Pag hindi pa ready yung pagmamahal, di ba? Kasi Pikwa, nawala eh. Kaya nga, ilaglag mo yan, yung dalawa na yan. Naglag ko na. Oo, balik na lang Balik sila. na mamaya. Oo, pangit tignan eh. Oh. Oo. Si Utol Chris. Oo, tignan mo naman hindi makita eh. Balik na lang, ganun. Oh, balik daw ha. Oh, yan. Yan na, Balik, balik. Hindi mo man lang hinabol. Putang na, nakita mo na nagpakita na eh. Nakita ko ng labi eh. Hindi, totoo naman kasi ang pangit tignan, di ba? Yung hindi sila nakikita. Eh, syempre, iniisip natin yung mga audience natin. No? Pero mo, Ballpoint, tuloy mo lang. sumasama rito sa walang kakwenta-kwenta nating usapan. Tapos, Ayan na. Putang ina, wala akong damit eh. Mga hayop kayo. lagi ka naman walang damit pagka naka-live ka eh. Bakit ka sa live eh. Mr. Sponsor, boss, si Mr. Sponsor. Hello, Sir Mike. Lahat po sa lahat, no? Kamusta po lahat? Kamusta? Puta, gumaganon pa. Puta, baka makaka-copyright kami niyan ha. Apex to Ballpoint, ready tong bata mo Puta, lakas ng dating ah. Tayo na. Ano? Si Jake Magnus, gumaganon-ganon lang nun. Eto, merong Maka-copyright. Ano ko yun? Parang, Sino ba to? parang kay Bagtit yun yung music na yun. Ballpoint, dapat ito, itapat mo kay Bagtit. Kay si Chris Paul. Kailangan ko kay Bagtit, Boss Mike, ano ko. Ayun. Hindi si Ballpoint, boss, ang daming alaga ni Ballpoint, tayo pakawalan eh. No? Oo. Kaya Bawaw pa lang, ubusin ni Bawaw lahat yan eh. Oo, pakawalan mo. Dito tayo sa labas eh. Oh, yan. Wait lang dali yung lang. vitamins ko kasi, kailangan kasi ng vitamins saglit Sabihin ko lang sa mga viewers kasi kanina pa kami conference parang Zoom meeting ganon. Sabi ko, utang ina kaysa tayo rito, nagkukwentuhan tayo ng masaya. Isama natin yung mga viewers. Di ba? Malay mo may magpalipad diyan ng $100. Si Lori Wayland. Hindi, yung mo kanina, boss, naka $200 ka doon, binilista ko eh. Araw-araw yun. Parang gusto na nga akong ampunin eh. Parang gusto ko na rin magpampon eh. Pero yun mo yung... Ampunin ko na dito yung mga MC Pera Nagkakaroon forever. po yung Nathan. Nung kahapon, pumunta sa channel ko kahapon eh. Sino? Nagpakilala na nanonood daw talaga siya sa'yo. Tapos nagpalipad, 50. Sino? Ma'am Lori. Lori Wayland. Holy Wayland. Grabe yun. Oo. Talagang, ewan ko ba? Minsan inaawat ko na nga. Ma'am, wag na. Ganun, diba? Boss, lipat mo sa amin. Sa'yo mo, lipat ka kay Chris. Lipat kayo kay Ballpoint at kay Chris Ulo. Kasi sila Chris Ulo, yan ang mga talaga eh. Nagpapalakas sa kanila eh. Ano ba yan? $200 every live. Totoo na, tinatamad na ako mag-block. Putang ina. Parang nai-stress na ako sa mga nangyayari. Kahit ang pinoproblema ko rito, may retirement pay kaya ito. Isip ko lang. Retirement. Ay, Hello, PBBM. Wala, magandang gabi lang. Hello. Ako mag-retire na eh. Oo nga pala, Insan, no, kasi para sa mga viewer na. Gabi-gabi namin ginagawa to, yung ganito, yung nag-uusap-usap. Gabi-gabi yan. Kaya muna takero, may malay kami. Ano ba ginawa mo sa sarili mo? Ba't ka ba ginagago mo na ba sarili mo? Ba't ka ba nagpaganyan? Ba't ka ba nagpakalbo? Mas okay rin yan para fresh.
Di Oh, pero masinas, bagay, no? Pero bagay, no? Sa Hindi dialysis. bagay sa kanya. Oo, Eh, tumaksin kasi sa dialysis kasi, Minsan yung bigote mo, palagay ka dito, yung at saka, dito at saka. Bagay sa'yo, ballpoint. Parang hawig mo si JDB, ah. DB. Ewan ko, para si JDB nakita ko. Mamaya umakit din si JDB. Uy, bakit? Maganda na lalaki si Sir JDB, ah. hindi nga, nagugulat ako, ilang piraso na nga lang tayo, magkakahawig pa. Ang ina si Ballpoint. Nakamay kami pa dinadayo na puta. Mga napagkabalan na Diwata eh. Diwata, ikaw ba yan? Sabi ko, Oo nga, no? Hawig pala na Diwata to, no? Si sponsor. Diwata, Hindi, ikaw ba yan? Kasi, ang dami kahawig. Diwata nga, oo nga, hawig nga ni Diwata. Boss, Diwata, si sponsor, mainit to sa bata mo, boss eh. Ah. Team Kanina. 30. Mainit yan eh. Puta, binakutan ka agad. Tag-ina. Binakutan si Team 30. Ano nga pala nangyari kay Team 30? Bakit, akala ko kapalit ni Mima yun, bakit biglang napunta doon sa kabilang ano? Wala pa namang bingador eh. Kaya nataw naman pauwi na. Pero gustong-gusto niya talagang pumunta ng bingador. Sabi ko, Ano ba yun si Team 30? Ano ba yun? Pula, dilaw, kakamping. Sorry. Kakamping tuloy. Pula. Ikaw Kakamping. talaga eh. Pulen. Magagalit sa'yo yung mga kakamping dyan. Di ba nga, Akala- DDS yan? Akala ko kakamping tuloy, kakamping. Dating DDS, tapos mas nagbongbong Marcos ng lately. Ito kasi si Sir Jack puro kakampit kasi pati ako nadadamay eh. Pati ako kakampit na babanggit ko eh, imbis na kakamping eh. Napakinggan mo ba yung napakinggan mo ba yung debunk nila doon sa boss sa paksili ka ni Sir Nyak? Ang kulit. Ang bobo, no? Ang bobo ng debunk, ang putik ko. Ano kwento nyo? Ha? Sige, hanapin ko. Hindi ko nga Sige. maintindihan. Hindi ko nga maintindihan. Mag-react nga tayo doon sa sinabi niya, tingnan natin. Sinyolo, alam niyan eh. Boss niya. Hindi ko nga maintindihan yung debunk na yun, kung anong klaseng debunk yun. Parang tanga eh. Parang pinapalabas Alam mo, Pinapalabas nila. si Jack Argota, hindi naman pang-political, vlogging yan. Sa sa Facebook yan, pang mga comedy yan eh. Yung alam mo yung sa Wala Facebook, namang- yung gumaganon-ganon, sabi mo, Tulpes. Siya yun eh. Ikaw ba, tanongin kita, Takero, prangkahan tayo ha. Prangkahan tayo, alisin mo yung pro-Duterte, anti-Duterte mo, alisin mo yung pro-Marcos, anti-Marcos, alisin mo lahat ha. Tatanungin kita ha, kung ikaw makikinig ka ng usaping politika, makikinig ka ba sa ngongo? Ay, hindi ah. Tanungin kita, hindi ako nagbibiro. Totoo. Ikaw ba makikinig ka ba sa ngongo? Oo. Pero syempre, Tanungin kita, Takero, tanungin kita. Sige, sagutin mo. Syempre, hindi yung makikinig doon. Hindi ko Di ba hindi, di ba dapat di ba hindi mag-aanap ka ng ibang vlogger yung pag nagsalita pantay. Oo. Pag nagsalita ito si Jack Argota, gumegewang ng puta. Parang may kilya yung bunganga eh. Parang may kilya yung bunganga, may kilya. Kaya Alam mo nga, yan, muntik na nga Oo. ma-stress si Chavit Singson sa kanya. Kasi hindi maintindihan ni Chavit yung gustong iparating ni... Kumbaga sa TV, alam mo yung TV dati nung sinaunang panahon, yung magulo signal, aakit ka pa ng bubungan, ayusin mo yung antena, tapos sisigaw ka sa baba, sabihin mo sa kamag-anak mo, okay na ba? Malinaw na ba? Malinaw na, okay na. Hindi pa. Parang ganun yung bunganga, yung pananalita ni Argota. Ikaw ba manonood ka ba sa ganun TV? Hindi ah. Tangin Yung niya. smart TV na. Yung kumbaga tol, pinipilit mong intindihin. Di ba? Di ba? Siyempre, pag-aanap ka na lang ng ibang vlogger. Bakit yun ang pakikinggan mo? Pero kung titingnan natin yung debunk ng mga DJs dun sa Paktilica, ang pinapalabas nila, nangaasar lang si Sarah. Hindi, yung Hindi, bobo talaga si Sarah.
Putik nyo, yung ganong wait lang, ah. yung putik yung ganong facial reaction ni VP Sara Lustay Duterte o mas kilalang saltik. Puti ng asar. Halatang tanga eh. Hindi niya talaga alam, pre. No? Di Wala na. Puti aangkinin ko na to. Live na to. Live ko na to. Walang ano rito. Live ko na to. Tatanga-tanga yan. Yung ganong facial reaction ni VP Sara Duterte, nag-aasar. Buka mo talaga yan. Tanga. Basta may debunk lang nila eh, no? Pinalulusutan pa nga nila, sabi nila sarcasm. Putik ganung mukha sarcasm, halata. Alam mo yung istura ni VP Sara Duterte. Alam mo yung estudyanteng umabsent ng isang linggo. Umabsent ng isang linggo. Pumasok na yun wala ng next lang, week ng no? Lunes. Tinanong ngayon ng professor, VP Sara, ano masasabi mo sa ganitong subject? Yung ganun na itsura ni VP Sara, sabi niya, ha? Ano? Ha? Kini ka ano? Walang kaalam-alam, tatanga-tanga. Tapos balak pa mag-presidente sa 2028. Wala na pa Totoo yan. presidente. Sabi ko nga dito, mga DD shit, bago niyo patakbo yung presidente at kayo mag-isip-isip at mataas-taas na posisyon, baka kayo nabibigla mataas-taas na posisyon niya. May tanong ako. Ano naman ang reaksyon ng mga taga-suporta nila? Naniwala Palakpakan naman sila. sa palusot. Naghahanap sila ng palusot. Palusot na palusot. Naghahanap ng palusot, Boss Mike. Putang ina yan. So naniwala sila sa palusot na ganun na sarcasm lang yung Oo. yung sagot. Putang Exactly. ina, bobo talaga. Bakit hindi alam daw ni Boss Mike, VP Sara nila, gano'n. Ang galing-galing talaga ni Sara. Asar na naman kayo! Paano hindi ba kayo nagtataka? Si VP Sara hindi umate ng impeachment trial. Alam mo kung bakit? Kasi nga, mahahalatang magmumukha siyang tanga dahil tanga-tanga sumagot yan doon. Oo. Kasi isipin mo na lang, alam mo yung inupuan ni NBI Attorney Lotok tsaka ni NBI Agent Kalilong? Uupo siya doon, kakausapin siya ng prosecution team. Isipin mo na lang, pre, magmumukhang tanga yan doon. Tatlo magiging benefits niyan, pre. Isa, ang benefits niya sa impeachment trial, mapatunayan si Sara inosente. Pangalawang benefits dyan, mapapatunayan si Sara lumunok ng drum-drum na pera. Pangatlo, ang benefits dyan, mapapatunayan si Sara gaano katanga, gaano kabobo. Ang bobo talaga di ba? Kaya nga sabi ko, oy, prosecution team tsaka defense team. Total English kayo ng English dyan. Kayo, defense team, mamaya pag umupo yung kliyente nyo, bigla kayo magtatagalog. Mag-English kayo hanggang katapusan, ha? Nang malaman namin yung kliyente nyo, takat bobo talaga. Oo. Ha? Di ba? Ano yan? Ano yung maisan? Doon natin malalaman kung si Sara Duterte talaga Paano makakasagot ng English yan? Sabi nga niya, itok. Ito pa, Chris. Chris, ito pa. Ang sarap. Masarap. Alam mo yung sasabunutan mong gaganon-ganon yung bukas, iwawag-wag mo. Sarap ganonin eh. Ano masasabi mo dun sa sa 5,000 daw lang ang buhay ng buhay ng tao sa Pilipinas. Mindset niya, luka-luka na eh. Sulsulan na lang. Yung mindset ng luka-luka. Lukarit. So, ibig sabihin, marami siyang alam na pagkukuha ng ROR, yung papatay ng tao nating 5,000 Imagine lang. mo, 5K lang, no? 5K. Bro. Ikukulik niyo siya doon sa pagbabanta niya kay PBBM. Ibig sabihin, may ano talaga, ibig sabihin, Criminal may minds. binayaran na siya. Kasi hindi naman gagalaw yung killer kung hindi mo pa siya, hindi ka nag-down. Kasi sabi nga, pag namatay ka, patayin mo yan. Kung hindi mo bayad yun, hindi gagalaw yun. Pero kung nakapag-down ka na, kahit patayin ka, gagalaw na yun. So, ibig sabihin, Alam mo, yan si Sara, kaya niya sinabi yan, yun yung mga patunay niya na yung wala raw kinalaman yung mga iba namatay nung panahon ng tatay niya na extrajudicial killing. Yun yung Parang mga sinasabi niya, pakinggan mo ko, didibak natin na maigi. Sabi niya, hindi raw lahat ng namatay nung panahon ng tatay niya may war on drugs, extrajudicial killing. May mga namatay daw doon, ibang krimen, di ba? Yung halimbawa raw, halimbawa rin, asawa niya may mistress, papapatay ko raw 5,000. Ibig sabihin, kaya niya sinabi yun, yung mga iba daw namatay dati, walang kinalaman sa war on drugs, extrajudicial killing. Ngayon, ididibak natin. Akala ko ba, mababa ang crime rate nung panahon nyo?
Sobrang taas nga ng Parang crime rate. pinapalabas kasi ng Diba? Tolpres Ulo na Oo. hindi lahat ng biktima nung crime ni panahon ni Digong biktima ng extrajudicial killing. Yun yung pinupunto niya. Oo. Kaya niya nagbigay siya ng Pinupunto niya. logic. Ngayon, ang debunk natin doon, akala ko ba nung panahon ng tatay mo, mababa ang crime rate? Bakit nagsasalita ka ng ganyan ngayon? Yun yun. Maraming, ano yan eh. Bukod dyan. Ano siya? Marami pa. Tumagot pa yan si Sarah. Sabi ni Sarah, yung video daw na yun na 5,000, splice daw yun. Out of context daw, sabi niya. Bakit daw Alam mo- yung pinaka... Alam mo ito, alam mo ito, pre, ito sasabihin ko sa inyo, ha? Si Inalimbawa Sarah, niya paano out of the context. alam mo, pre, si Sarah, pre, nasa moment na siya ng buhay niya na may masabi na lang yan kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na sa kanya. Isipin mo, sabi niya, wala raw siyang personal na galit kay PBBM, di ba sabi niya? Sabi niya, ito lang, itong bagong interview lang kanina, wala raw siyang personal na galit, away sila ni PBBM. Kung di ba naman luka-lukaret, di ba? Wala ka palang personal na galit kay PBBM. Ba't sabi mo, puputulan mo siya ng ulo, ini-imagine mo. Sabi mo, papapatay mo si PBBM. Piniay mo rin si PBBM, tapos wala kang personal na galit. Di gaga talaga, di ba? Kasi Baliw. dapat... Alam mo, wala na yan. Dun Wala na si papasok Sarah yun. Pre. Dun- Hindi, Tol, alam mo Pre, si Sarah dun Pre, papasok hindi na relevant si Sarah. Hindi na iniintindi. Kaya nga, tol. Kaya nga, dun papasok yung Sarah, ito sinasabi ni sasabihin ko sa'yo, wala na kami pakialam sa nararamdaman mo. Wala na kami pakialam sa feelings mo. Naintindihan mo? Wala na kami pakialam sa feelings mo. Wala na kami pakialam sa nararamdaman mo. Putik, boss. Boss Mike, iba to. Sabi ko sa'yo, pag nakaserelak to eh. Talaga yung epekto ng Diba, sirena talaga. kapag pumapak ng Serelac Ang sabi ko sa'yo, Ayos. mag-red horse ka na lang. Ba't Wala na kami pakialam sa feelings mo. Wala na kami pakialam sa nararamdaman mo. Ang goal lang namin, makonvict ka, makulong ka, tapos the end. Oo. Kung po pwede ka nga lang ihagis na sa kulungan, wala na impeachment trial eh. Huwag naman. Kawawa naman. Hindi, ihagis na. You know, yung epekto ng serelak. Hindi, kung tutusin, tol, yung mga ganyang kaso kay Sara Duterte, kung tutusin, ano na dapat yan eh, consider na yan eh. Pero, Teka muna, Jingo eh. Hindi ko maringit kay Bong Revilla, nakalaya yung pansamantala. wala akong pakialam kay... Ano mo talaga eh. Wala akong pakialam kay wala akong pakialam kay Bong. Pansamantala lang yung basta ako magsusubig ako, magbabagyo ako, magjajapan ako, kung saan ko gusto pumunta. Si Bong Revilla, babalik din yan ako, makakalaya ako kung saan ko gusto pumunta. Okay, sige. Ang problema ngayon, pag nag-Japan ka, nandun yata yung yung si Bugtir yata yun eh. Sina? Hindi ko channel to eh, kaya hindi pwede eh. Sige sa inyo mo! Ako lang, ito sasabihin ko sa inyo. Ang pinapangarap ko lang kung ba't gusto ko matuloy sa Japan. Gusto ko lang bumili ng action figure na Mask Rider Black kasi original yun doon. Yun lang. Tapos uuwi na ako. Talaga. Tapos, papunta ka lang Japan, hahawa ka dun sa suso, yung pinapasok sa karton, no? Uuwi na ako. Tapos uuwi na ako kasi yung Mask Rider Black daw doon mura, nasa 1,000 lang. Tapos ibebenta ko rito ng 50K. Tapos nasa karton. Yun lang ang habol ko doon. Mask Bago Rider mo Black. makuha yung Tol Crisulo, kailangan sasapo ka muna sa karton na gano'n, papasok. Kailangan daw yun. Wala na yun. Pinagbawal na ng Prime Minister ng Japan. Yung tinanggal na yun. Matagal na yun. Requirements daw yun. Meron dun. Wala na. Nabalita yun, pre. Tinanggal na yun. Pinagbawal na nga yun. Wala na yun. Pupunta kaso sa nga sila, Japan di ba? para sa osos ang putik. Alam mo, dati ko nang mahal ang Japan. Gustong-gusto ko mapunta yun dahil pan ako ng Takeshi Castles. Alam nyo ba yun?
Talaga to, pre. Pusang ina mo na, sige mo ba si Castle? Takero Castle. Takero Castle. Alam niyo ba yung Takeshi's Castle? Alam mo yung Takeshi's Castle? Edad dito eh. Yung mga palaro, yung laro. Kaya yung Japan, matagal ko ng ano yan. Tapos lalo ko pang minahal ngayon yan dahil may mga ex-videos. Blurred! Blurred nga eh, blurred! Ngayon, naintindihan nyo na. Eto. Yung ano pala, no, yung si Man Scarpio, di ba? Alatang-alata, no? Alam mo, alatang-alata silang natatakot eh. Tapos si Man Scarpio, nanggigigil na takot na dun sa, sinado na yung BPI eh. Tol, yung BPI, 2 box. Ano yung pagbukas ng ano niya, no? Bukas yun, bukas sa Lunes. Ne, asahan natin, kahit may malaman pa, may kapalpakan pa sila dyan, gagawan pa rin ng palusot ng mga DDS yan. Oh. Di ba? May palusot pa rin yan. Ay, syempre, yung ang katangahan ni Sara na paksili ka, nagagawa nila ng paraan para, Grabe yung, paliwalain grabe mga yung, diba? grabe yung itsura ni BP Sara Duterte nung tinanong yung paksili ka, no? Talagang lumabas yung katangahan, no? Ay, overload talaga. Bro, Alam mo yung bagong salta ka lang sa isang lugar tapos tinanong ka ng, ha? Ano? Ano? Ang nakakahiya pa dito, siya, vice president siya, tapos wala siyang alam, tapos yung nagmukha siyang tanga talaga, paksili ka. Dapat vice president ka, may alam ka. Tapos sabi niya pa, tapos may video siyang ganito, ako si Sara Shimerman Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Syukran. Putik na yan. Ang tanga mo! alam niyo kung sino pa yung tanga dito, yung nagtanong, si Alvin. Si Alvin, Alvin Tourism. Isa pa yan. Kasi, mo, Tourism. di ba, tinanong mo, tapos hindi mo man lang nakita mo na pahiya ni Presidente, pinabayaan mo pa yung video naka-public. Uy, Yan, nakadalawa yan, na ito. yan. Ito yan. Hindi man naka-edit man lang na. Wait lang, si Yung Alvin nakadalawa Tourism na kasi, yan. si Alvin Tourism kasi, wala namang pakialam yan kay Sara Duterte. Importante sa kanya, Content makagain lang. lang ng views, mag-viral. Yun lang. Alam mo, Tapos wait lang. Tapos yung nakakatawa pa dito, nagalit si Igit. Tio Moreno nagalit. Tio Moreno. Tapos sabi ni Tio Moreno, dapat pag ini-interview si Sara, dapat binibrief niyo muna kung ano yung tatanong. Tapos ito pa pare. May palusot. Ito pa mga tanga to. May pangapalusot daw. Sarkasam, nangaasar. Dapat kung gusto nyo palusutan si Sara, sinabi nyo AI na lang. AI. AI sabihin nyo. AI yun. AI. Tawag nyo tanga. AI nga eh. Sana sinagot nyo. AI. Pagka naging presidente si Sara, magkakalat ang magkakalat ang mga Bisayang tanga sa Malacanang. Oo. Parang taga-bundok. Mga tol. Hindi man lahat taga-bundok, ganun Pero parang may lods, first mga time lods. nila na makapunta doon, tapos Mga Lods. Mga Lods. Isipin nyo mga Lods. Si Senador Robin Padilla, ang asawa si Sara Duterte. Isipin mo pare. Si Robin, ang asawa si Sara. Isipin nyo. Pares bugok. Putik. Putik, wala ka talaga maasahan eh. Putik, pero mo, hindi, totoo naman eh, paksili ka, national interest ng bansa yun, wala kang kaalam-alam, pusang ina. Nakakakilabot yun. Kumbaga, wala kang kaalam-alam, alam mo lang, mas alam mo pa yung EJK 5,000 kaysa sa paksili ka. Paano malalaman ni Sara, taga-bundok yun? Ang masakit kasi neto, putang ina, yung patayan alam ni Sara. Yes. 5,000 bayad sa pagpatay. Pero yung paksini ka na napaka-importante, hindi niya alam, hindi niya iniintindi. Wala bang nagre-report kay Sara Duterte sa mga nangyayari? I cannot comment on that daw. I cannot comment. Oo. Sa dami ng kasama niya na mga assistant niya, mga bodyguard niya. Diba? Ano silbi ng mga hayop na yun? Alam mo, ito nga insan, no, di ba si Sara sinasabi niya, sariling pera niya daw yung ginagamit niya papuntang dahig. No, pero baka siya lang, paano yung mga security niya, paano yung mga assistant niya?
Oh. Ito Ayan, may mga, alam tama mo- ang mga kita kasama yan. Bakit di Alam man lang mo, Tax. Sara? Alam mo, sinasabi niya na lang na pera niya na kasi nasa punta na sa kanya, nanakaw niya na eh. Yung pera ng Tama. bayan eh. Kaya Tama. pera Tama. niya na. Pero kung tutuusin at babaybayin mo kung saan galing yung pera niya, pera ng taong bayan pa rin eh. Oo nga. Pero ano? Ito pa, pero, pre. Wag naman sa ito, pre. Ano bang negosyo ni Sarah? Ano bang negosyo? Wala naman, di ba? Wala. Pero Wala. sa Show my bahay. house. Show my house. Hindi, bagsak na yung Imagine mo, negosyo. show my house. hindi bro, di ba bubuksan yung ITR niya? Doon makikita yun kung ano yung mga negosyo pinasok niya. Kaya- Tapos, Pre, ito tapos Wag naman sana mangyari to, Nakakatawa doon, Chris, nakakatawa doon. Nagsarado siya ng negosyo ng pagkain. Nagbukas din siya ng bagong negosyo pagkain din. Oh. So Kaya- parang nakapagduda yun. Baka mamaya nagamit sa money laundering yung yung negosyo. Mm. Pabubuksan yun. Kaya nga etong asawa, pigil na pigil eh. Oh. Oo. Haharangin eh. Ah, Alam mo yun, ba? kung wala kang tinatago, takero, bakit ka pipigil? Ba't ka magpipigil? Anong, kasi hindi ko nabalikan. Paano haharangin? Dadali niya daw sa Korte Reklamo siya. Suprema. Wait lang Ito lang naman yan. Kasi ganito yan eh. Natatakot sila dahil kung inyong maalala si Chief Justice Carpio Corona. Chief Corona. Justice Corona. O dyan sa nadali. Aba, napakasimple lang nung pagkakamali sa pagpapail nun sa BIR niya. Sa SALN niya. Biruin mo konting-konting pagkakamali lang yung na-impeach eh. Dito pa kaya kay Sara, napakaburara. No? Mm. Di ba? Hindi maayos yung mga pagpapail niya ng kanyang BIR, ng SALN niya, tignan mo. Di ba merong blanco doon na hindi siya nakapag-file? Zero. So, Wala daw ibig ng pera. burara si Sara Duterte. Kaya imposible talaga na hindi ma-impeach yan kung ang pagbabasihan yung namatay na si Chief Justice Corona na in-impeach nila. Ito ako kahit pa paano concern ako kay Sarah, mga kababayan. Ito, sana makaya ni Sarah to kasi pre, ako kita kay Sarah, kunyari relax, ganito, nagmamatapang. Tingin ko duwag to, takot na to pre. Sana pre sana kayanin niya yung stress na yan kasi wag niyo na babanggitin yung pangalan to kasi namatay na yung tao. Wag naman sana humantong dumating yung matulad siya dating na link sa korupsyon, nagpakamatay, nagbaril doon sa sementeryo. Mm. Angelo Reyes. Huwag niyang banggitin puto. Hindi, Ito, totoo yun. Na-stress siya. Tapos, parang pakiramdam niya, wala na siya matatakbuhan. Ipit na siya. Tapos, tinutulog siya pa siya ng taong bayan. Puta, nagbaril dun sa harapan ng puntod. Diba? Ito, hindi nyo kasi napapansin eh. Di ba kayo nagtataka panaylipad nilang magkakapatid? Mm. Kasi kasi nga dyan sa may pagka na-discover yung mga diferensya sa kanyang BIR, sa AMLAC reports, Diretso na, at saka no? doon sa kanyang SALN, hindi magtugma-tugma, maipipris yung mga ari-arian niya. Correct. Naniniwala, baka mamaya tinatakas na nila dahan-dahan. Nilalabas na nila. Yun nga, Boss Mike, hindi pa nababalitang bumabalik eh. Boss Mike, paano yan? Diba? Hindi pa Wait, nababalita. Paano yan? Nagsabi ka ng ganyan madidisma yung mga DDS 2028 daw, Sara eh. Malabo na nga kasing manalo. Malabo na nga. Wala, Kasi malabo na, pre. Malabo. Malabo na. unang-una hindi ka naman Hindi, wait lang. Para naman tinanggalan yun ng kasiyahan yung mga DDS. Asang-asa pa naman yan. Andun pa rin Alam mo, diba? maraming kasiyahan sa yung mga nararamdaman niya DDS. mga hayop na yan. Hindi, maraming kasiyahan yung mga yan. Sabihin mo lang nalalabas si Digong, tuwan-tuwa na yung mga yan eh. Oo. Mga tanga mga tanga Kahit sabihin ng fake news, ipapakalat mo mga yan. Oo, ipapakalat Sumunod na na. harap-harapan. Sabihin mo bukas lalabas na si Digong. Ipapakalat na. Sabihin mo, ballpoint man, Lodge ballpoint man, sabihin mo sa live mo,
Oh, balita ko, pumunta ako ng Dahik eh. Balita ko, lalabas na si, si Digong. Kakalat niyan. Maniwala ka, kakalat niyan. Kahit Ganun paano yung yung utak Nung niya, nagpunta ka mga ng ano, nung nagpunta ka ng Hague, wala ka ba DDS na nakasalubong doon? Oh. Di ba nagpunta si Boss Mike doon? Last year Oo. yata yun, di ba? Last year, Last year yun, di nga tayo sinama eh. Yeah. Puta, pag sumama tayo doon, Para mas mapaloob sugurin ni natin Tol. mag-DDS eh. Tangin Parang na, alam mo naman, mapapaloob ni sasama Tol ka talaga. Salita. Tangin na, ilang beses mong dinedma yung travel. 2 beses. So, gagi. Yung ano pala, tol, yung balita ngayon, si General Torre, tatakbo na ng mayor ng Davao, ah. Na ano yun? Ba, di maganda. Pinapakalat Hindi mo nga. na yun, pinapakalat. Sabi ko nga, kailan pa ba magbabago isip ng mga taga Davao pag yung bahay nandito na sa ilong nila, nakaganyan na. Lampas tao na nga, Tol eh. Lampas Tsaka tao pa na kayo, nga. tsaka pa kayo magbabago isip nyo, yung tubig nyo nandito na. Umabot na nga ng bubong eh. Di ba yung, yung in-interview ni Secretary Vince, puta minura mga Duterte fresh. Hmm. Sabi, binulsa daw yung pera. Oh. Puta Ito, na sabi yan, ng- sabi nga ng puta Pre, na yan, balik- binulsa po yung pera eh. Hindi dapat balik ganito natin eh. yung, balik natin yung narrative ng mga DD shit. Sabi ng mga DD shit, kaya raw bumabaha, ninakaw daw ang budget ng flood control. Ano nangyari sa Davao? Binaba, di ba? Sino, ang tanong, Tol, sino ba Oh. yung nakaupo nun? Oh. Mga kababayan, sino ba nakaupo ng panahon na yun? 2019 ha? Ilang taon na bang Natigil. nakaupo yung Oh. mga Duterte dyan? Siguro 37 Oy, years Chris na. Ulo, ulitin mo yung Ah, sinabi mo dahil para dekada mas na. maintindihan ni Ballpoint tsaka ni Pikwa. Hindi na gets. Ito, Ulitin mo. ito ang sabi ng mga DD shit. Ah. Ito sabi ng mga DD shit, kaya raw bumabaha, ninanakaw daw ang budget ng flood control. Ay, gets Di ko ba naman. si Pulong, ito nga muna, di ba ayon niya kay Cabral na nagpakamatay sa Baguio? Ah. According sa DPWH, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng pondo ang DPWH sa District 1 lang ng Davao hindi sa buong Davao. Kasi ang Davao binubuo ng 3 distrito yan, 1, 2, 3. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari na may 2 taon, 2020 to 2022, may naging budget sa isang distrito ng 51 billion pesos. Yun nga. Diba? Kaya nga, ibalik natin yung narrative na sinasabi ng DD shit na yung flood control daw ninakaw, kaya raw bumabaha. Ibig sabihin, yung flood control nyo dyan sa Davao, ninakaw nyo ba? Ninakaw ba ng mga nakaupo? Bumabaha sa inyo eh. Ang balita ko kasi, meron naman talagang proyekto. Meron. Bukod sa nagpagawa sila ng ilong, no? Merong mga 7-Eleven dyan. Marami. Marami sa Oo. Nagulat nga ako yung para sa flood control, mukhang naging 7-Eleven yata. No? Ano sa tingin niyo? Kasi ito, nung nagpunta kami ng Davao, ikutin mo yan. Baha ng ano dyan, 7-Eleven. Hindi, sa nung pumunta tayo sa Davao, di ba, Lods BPM, nung pumunta tayo sa Davao, umiiwas kami sa baha. Naghanap kami na alternatibong daan. Kasi airport po ba? Airport. Labas na airport. Oh. Sa buhangin yan, bahain yan. Oo. Papasok na airport yan ha, po tayo na baha. Umiiwas kami ng, Tsaka mismo traffic. labas ng airport. Traffic. Oo. Alam Sobrang mo, traffic. yung spaghetti wires na sinasabi nilang wala, ay, mukhang baliktad yata yun. Kasi, Kaya nga, ito nga yun. Yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, sabi nga ni Secretary Vince Dizon, putang ina, saan yung budget? Yung panahon ni Digong na tinigil noong 2019. Ibig sabihin, ang malulugmok nito, ang tinitira ng ni Secretary Vince Dizon, yung budget ni Pulong Duterte. Oh. Diba? Kasi 2020 yun eh. 2020 to 2022.
Oh. 2019 nawala na eh. Saan yung budget ng 2020 to 2022? Oh. Tsaka nakita mo yung ano? Nakita mo ba yung matanda Diba? doon? Iyak ng So, iyak. ibig sabihin, tol, hindi ginastos, tol Nyolo. Hindi ginastos. Hmm. Asan yun? 51 billion yun eh. Oh. Kung 2019 pa lang, natigil na yung pagpapagawa ng flood control project according dun sa mga tao dun sa Davao City. Di ba? Nabilisita ni Secretary Vince Dizon. Putang ina, asan yung budget ng 2020 to 2022? Oh. Na in-issue kay Pulong Duterte na 51 billion pesos. Tsaka tol, Asan yun? 51 billion Diba? yun, tol. 51 Oo. billion. Alam mo ba kung magkano lang nagastos nila Babe Singson dito sa flood control sa Taguig? Ilang Oo. milyon lang. Ang ganda. Doon sa Burgos Circle sa Taguig. Ilang milyon na nagastos nila dyan, pero ang ganda na, ha? Ang ganda, di ba? Saka dun Oo. sa ano, dun sa pinaglamayan ni Mima. Oh. Oh. Di ba? Dati Hindi ka- nagbabaha hindi ka- yun, tol. Hindi Di ba? ako, Yung binababa natin, di ba? Umuulan pa nun, tol. Umuulan, bumaba tayo kay Mima. Di ba? Oo. Kung tutuusin, yung ano na yon, lugar na pinagburulan ni Mima, bumabaha ron hanggang leeg. Mm. Simpleng alam lang. Oh. may ba tayo? Hindi ko pala alam. Ito pala yung thumbnail natin. Oh. Hindi ko. Ano ba nakahiga to? Di ba? Hindi talagang, tol, 51 billion. Ballpoint, ang ina, tol. Isipin mo, kung sana 51 million eh. Medyo palag-palag eh. Billion yun. Ilang Nag-uusapan, tol, billion. Alam Kaya mo ba? kung sinasabi nyo, ninanakaw yung flood control, eh, si Pulong yung magnanakaw. Di ba? Tanungin nyo si Pulong. Siya yung pinakamalaking budget eh. Di ba? Sa kasaysayan yun, ha? Sa kasaysayan. Sa buong Tapos yung Pilipinas yun, ha? At saka ito pa, isipin nyo, kung ang Davao, maganda talaga yung Davao, imagine niyo, estimate ko lang naman to, siguro, nasa 37 years nang namumuno ang mga Duterte dyan, 38. Lampas na. Pero, Ilang mga ganun dekada lang na? siguro 38. Pero, tingnan nyo, ang nag-improve po ba yung Davao? Si mga Duterte lang humawak yan, ha? Oo. Nag-improve ba? Yung baha, yung kalsada, traffic pa rin ngayon. Tapos Wala po. pinagyabang pa ni Digong na pinasenso, nung Pangulo siya, pinasenso niya Davao. Hindi, Diba? nilugmok ni Digong lalo ang buong Pilipinas, pati Davao. Diba? Ito na nga eh, ito na nga eh. Doon na nga papasok yung naratibo na question na bakit si PBBM yung pinagkatiwalaan ng China doon sa bypass road. Yung sa tulay, di ba? Na magko-connect sa Davao City to anong lugar 'yon? Meron yan eh, yung bagong inopen. Nalimutan ko na eh. Yung Samal. Samal Bridge. Samal Bridge, di ba? Oh. Ah. Imagine niyo bakit sa pamumuno ni PBBM pinagkatiwala ng China yung pera. Di ba? Kasi nung panahon ni Digong, hindi matuloy-tuloy yun kasi gusto ni Digong sa kanya yung pera. Oh. Di ba? Hindi pinagkatiwala ng China. Ibig sabihin, si Xi Jinping itself, hindi tiwala kay Digong pagdating sa pera. Di ba? Oh. Kasi malamang sa malamang yan, tol, alam ni Xi Jinping na sindikato si Digong. Hindi, tsaka Kasi Pikwa, Oh. yung 51 billion, alam mo ba pag may 51 billion ka, alam mo yung nakikita mo ngayon sa BGC, yung mga business center, dapat may ganun na yung Davao. Oo. 51 billion yun, pre. Sa 1 billion, sabihin mo nang may isang, building. 1 billion. Isang building. Meron ka, halimbawa, 51 building yun. Ganun na dapat yung Davao. Kung i-convert mo sa business center. Kung hindi kinatong, di ba? Kung hindi ninakaw. Pero kung kinonvert mo yan sa flood control, putik pre, hindi kailanman babayan. Nakita mo ba yung ginawa ni Vince Dizon? Nagpadala yung DPWH doon. Oo nga, yun nga. Yung burak, gano Grabe, no? kapal. Utay, inukay pa nila. Grabe yung burak, pre. Burak.
Oh. Oo. Napanood ko nga yun eh, nung pinahukay ni Vince Dizon, ni Oh. Secretary Vince, putang ina, sabi ko, patag grabe naman tong, ito ba yung 51 billion, ano, kasi, pre, ang according nga dun sa mismong DPWH record, 2019, hindi na natuloy. Alam mo kung sinong iniipit ni ano rito, ni Kulong. Secretary Vince sa ni Pulong? Si Bongo. Oh. Kasi Bakit? po, oh. Yung contractor na gumawa niyan, tol, is pamilya ni Bongo. Ah. May tendency. Yung Alfredo ang nag-ano yan, nireact ko yan eh. Alfredo ang nag-react, nag-ano yan, Tolomo River. Yung Tolomo River umaapaw. Ang contractor niyan, Alfredo tsaka CLTG. Nasa sumbong ng Pangulo Up yan. Kahit i-ano nyo. Kaya nga tol, ibig sabihin, talagang kung tutusin, imaginein mo, ilang milyon, ilang bilyong piso ang pinagkati-hatian ng mga kupal na yan. Imposible naman walang kinalaman si Pulong Duterte dyan. Distrito niya yan eh. Oo. Diba? Distrito niya yan, puta. Ikaw for example, tol, tanungin kita. Ikaw, kongresista ka, distrito mo. Oo. Papayag ka ba na, puta, pag kinat kong nung mga kontraktor, nung mga nakiisa, para abusuhin yung distrito mo, papayag ka? Siyempre hindi. Siyempre hindi, di ba? Oh. Ilalabas mo yun, ba't di niya nilabas? Oh. Hindi, tsaka si Pulong, wala pang nilalabas yan. Humingi siya ng flood control, wala siyang nilabas na booklet or anumang project na pinagawa niya dyan. Exactly. Yan ang nakaka-suspicious. Saka eto yan, tol. Eto ang nakakapagtaka dyan. Oh. Hindi insertion yan, tol, ha? Yung 51 billion na yan, hindi insertion yan. Nanggaling mismo yan sa GAA. Direct sa GAA yan ni ni Digong. Kumbaga, eto, naka-direct yung pangalan ni Pulong na 51 billion ay ilalagay sa Davao City na nakapangalan kay Digong, nakapangalan kay Pulong. Ito tanong ko sa inyo. Di ba, yan yung pinag-uusapan nyo, no? Pero di ba kayo nagtaka? Kayo na yung sumagot, ha? Magtatanong lang ako. Sa tingin nyo, bakit kaya dumami yung 7-Eleven dyan sa Davao? Simula nung natanggap yung 51 billion na yan. Yun yung nakapagtaka nga doon. Diba? Bakit biglang usbong ang 7-Eleven? Hindi naman sa nagbibintang tayo kasi kailangan may matibay kang ebidensya dyan. Tanong to. Logic. Dito papasok yung salitang logic eh. Diba? Kung iisipin natin logically, bakit biglang dadami yung branches ng 7-Eleven na pagmamay-ari, pinangalan sa anak ni Pulong Duterte? Diba? Kay Omar. Oh. Siyempre, Diba? ako yung tatay. Kasi Pulong yung tumanggap ng 51 billion. Pangalan niya yun. Bago mo sagutin yan, bigay ako example. Ako yung tatay, may anak ako. Binigyan ako ng project ng isang company para ipagawa yung building na to. Ang ginawa ko, may anak ako, pangalan ko sa anak ko, pabilihin ko ng maraming bangka para may mangingisda doon. Siyempre, hindi masisilip yung anak ko kasi ano yan eh. Anak ko yan eh. Hindi naman nakapangalan sa akin. Diba? Kasi mahalata kasi pag pinangalan mo, diba? Oo. Kailangan i-transfer mo sa ibang pangalan. Diba? Pero wala kami sinasabi na ganun nga yung ginagawa ni Pulong, ha? Example lang yun. Example. Manipulated kasi nga, miski ombudsman kasabot nila eh. Biro mo yung ombudsman, kasabot eh, manipulated. Ang COA, tinatakot, papatayin, itatapon. Kung yung ombudsman na nakasita sa kanila, ng totoong pera nila, tinanggal nila. Diba? Pinalitan ni Martinez. Kalkulado nga lahat, talagang dinala lahat sa takot, which is sobrang kupal. Diba? Kaya nga sabi ko nga, eto nga yun eh.
may mga nagsasabi na naratibo, bakit hindi litis si Digong dito may batas naman dito. Ito nga bakit si Harry Roque ayaw umuwi kung may batas Ah. dito? Yun. Diba? Ibig sabihin, from the very beginning, alam na nila na minapula na ng mga Duterte ang ano rito, batas dito, at alam ni Trillanes yan. Kasi Sino noon, ba yung mga inupo ni sino ba yung mga nilagay ni Digong sa Supreme Court? Mm. Halos Sa lahat Supreme Court, aliado niya. Oh, aliado nila lahat yun ang nakaupo. 'di ba? Oh. Eh di wala na natira sa totoong Pilipino. Manipulated talaga. Kaya Totoo yung nga, sinasabi ni kaya- Tolnolo. Kaya nga ang iba dyan, huwag na kayo magtaka na ngayon po tayo bumabawi ng hustisya. Kasi nung mga nakaraan po, kulong yung Hawak hustisya. Ang hustisya nila, sila ang hustisya. Biro mo, kaya nga po umusbong yung 30,000 EJK. Biro nyo po kung tutuusin lang po, imagine niyo the fact na nangyari ang Duterte administration. Imagine niyo po yung consequences na ginawa po sa mga Pilipino. 30,000 EJK, nagkaroon po tayo ng pagbebenta. Sinasabi nilang umiwas daw sa oligarko. Pero sino ang ginawa nilang oligarko? Mga Chinese, bilyar. Yan po ang mga ginawa nilang oligarko. Si Digong mismo ang nagbuo ng sarili niyang monopoly. Monopoly po tawag yan minanipulya niya po lahat minanipulya niya po ang Pilipinas na siya na po ang kailangan lahat magkokontrol sa patayan, magkokontrol sa mga negosyo, magkokontrol sa hustisya, magkokontrol sa pondo. Yan po ang nangyari sa atin noon kaya ngayon po ito ang time na lahat, kung magtataka kayo, pero kung susuriin nyo, ngayon natin nariribisaan lahat. Kasi dati wala kulong tayo lahat Pag Ito, Tolnolo. Kaya siya Diba? kay Trillanes na napakagaling na lumaban hanggang ngayon. Kaya nga, ito yung ano dyan Nung panahon ba ni Digong, meron kayo nakikitang ganitong mga diskusyonan? Wala, di ba? Mm. Kasi bakit? Alam namin yung kalakaran ni Digong Alam namin na pagka nagsalita kami, pwede kami ipaligpit. Mm. Di ba? Kasi ganun yung kalakaran nila sa Davao. Ganun yung kalakaran nila sa Mindanao. Dinala nila dito sa Luzon para matakot yung mga sambayan ng Pilipino. Kasi nga, ang Davao, yung mga takot taga-Luzon, talaga. hindi sanay sa kalakaran ng Mindanao. Kaya nga, pag sinabi mo, di ba, dati, sinasabi nila, puta dito sa Mindanao, kumakain kami ng bala, inaalmusal namin bala, di ba, ganyan-ganito. Common sense, di ba? Kung meron ka matinong utak, bakit mo sasabihin yung mga ganong klase? Kasi yun yung tinanim sa kanila na mindset ng mga, ng mga taga Mindanao, di ba? Hindi naman lahat nakaka-adapt niyan Kaya majority ng mga taga Mindanao pumupunta dito sa Luzon, iniiwasan nila yung ganyang mindset. Kaya Hindi pansinin mo eto Lance BPM, ikaw taga Mindanao ka. Pansinin mo, ikaw nung nakapunta ka ng Luzon na wala yung utak mo sa di ba? Sa patayan sa Mindanao, di ba? Ganon din yung mga pumunta rito na lumuwas na ipagsapalaran sa Luzon na gusto nilang baguhin yung buhay nila. Gusto nilang magnegosyo, gusto nilang umasenso kahit papano para meron silang matinong buhay. Hindi kasi yung iba kasi sa Mindanao nalugmok na sa usapin ng patayan At ganun yung inilalagay ni Digong nung time na naupo siya. Patayan. Diba? Na iniwasan mismo ng mga taga Mindanao. Kaya nga walang boto si Digong dito ng mga Mindanaoans. Walang boto si Digong dito. Akala kasi ni Digong, kaya niya kontrolin yung Pilipinas. Kasi ito gusto ni Digong gawin na kung ano yung kalakaran sa Davao, gusto niyang ipakalat sa buong bansa. Na kung siya kinakatakutan siya sa
Davao, gusto niya buong bansa matakot sa kanya. Doon siya nagkamali. Doon siya nagkamali kasi inabuso niya yung kanyang kapangyarihan bilang isang presidente ng Pilipinas. Oh, tandaan mo, Davao ka lang. Hindi ka pang buong bansa. Yung utak ng, hindi ko naman sa minamaliit, yung utak ng taga Davao, ano, pero maraming mga takot dyan kasi hawak nyo na ilang taon eh. So sinusubukan po ni Digong na kontrolin kung ano yung ginawa niya sa Davao, gagawin niya sa buong bansa. Sinusubukan niyang kontrolin tayo sa panahon niya. Which is, akala niya nagtagumpay na siya. Akala niya talaga. Example na lang, Lods BPM, yan, si Mr. Sponsor. Diba, bago mo kumbaga bago mo pinaluwas yan, yan, utak DDS yan eh. Diba? Utak DDS yan. Nabago yung utak niya nung panahon na, nadidiscuss na natin yung totoong kamalian ng mga Duterte. Diba? Nabago yung utak niya, nabago yung preference niya pagdating sa mga Duterte. Diba? Yung mga kamag-anak niya, yung mga kakilala niya, halos Duterte. Diba? Kasi bakit? Naiba na si sponsor Mr. Sponsor Kumbaga, napunta na siya rito, nagkaroon na siya ng knowledge na ibang rito, 'di ba? Perspective ng mga tao, nahasa yung niya, 'di ba? Pag-analyze niya ng mga situation pagdating doon sa Davao. Ngayon, yung mga kababayan niyo doon, yung mga kamag-anak, mga katropa, 'di ba? Example na lang yung tawag dito, yung sinasabi mo, Mr. Sponsor, yung kilala mong pastor. Diba? DDS yun, diba? Hindi pa siya nakaka-apak dito, hindi pa siya nakaka-apak ng Luzon at hindi nalalaman kung ano yung mga pinagagawa ni Digong dito personally. Diba? Kaya hindi niya na-realize. Ganun yun. Tsaka etong ginawa ni Duterte talaga sa atin, sinasabi nga nila nakakatawa yung sinasabi nito mga iba na naging mabuti daw, nakakapaglakad sa gabi. Putik, ganun yung logic ng mga tanga Alam mo yun? Ganun logic po yung mga tanga, huwag kayo magpapaniwala doon. Sino ba naman mga tao hindi makakapaglakad sa gabi? Tanga ka ba? Ano ka ba? May ano ka ba? Nako tol, nung umupo si Digong, nung tumakbo si Digong, ito to be honest inutulig sa ako si Digong noon, nung panahon na tumakbo siya, kasi nga, the way siya magsalita, ito to be honest papakatotoo ko sa inyo. Although, tinitignan ko yung kapasidad ni Digong, pero hindi na-reach ni Digong yung expectation ko bilang isang botante. Kasi nga, para sa akin, tol, kung paano siya magsalita, sorry to say, pang-barangay chairman. Oo. Yun sa mga debate, sa explanation niya, yun sinabi niya nga, pupunta siya sa West Philippines. Hindi ako naniwala dun, tol. Hindi talaga ako naniwala kasi alam ko, bola lang yun lahat. Bola lang yan. Yung 3 to 6 months na Tikwa, itong araw na ito, itong oras na ito, putik, lumaki tingin ko sa iyo, pare. Matindi pala standards mo sa mga politiko. Hindi, tol. Akala ko basta-basta ka lang, hayop ka. Hayop? Ibang klase yung feelings mo, hayop ka. Hindi, totoo, tol. Sige, Lods. Tuloy mo lang, Lods. Ako talaga, nung panahon ng eleksyon, ito kasi, hindi sa pro-BBM ako, hindi pro-Marcos ako. Hindi pro Marcos ang pamilya ko. Ituloy mo na nga ang daming... Ito nga, tol. Nung panahon kasi ng eleksyon, nung panahon na nagsasalita si Digong,
Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga